Karon igsoon mo pahigayon na ang matag usa ka nato. Diri na punta sa pinaka-importanteng bahin sa atong panimbahon nga mao pagpaminaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ako gihatag ang tarang panahon alang siyang alagad, ang kadala sa iyang mga pulong, Sister Marisha Kalibayan. Atong palakpakan ng atong buhi nga Dios. Praise God! Maayong buntag, mga anak sa Diyos! Napamumadiha! Paliw pag-abli sa itong mga Biblia mula sa Joshua chapter 24 verse 15. Joshua 24 verse 15. Manindog ta? Huwag itong pagkabasahon ng pulong sa Diyos. Makita sa Joshua 24 verse 15. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios-Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Dios-Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Gampo ta? Ginoo kaming gamahanan namo na Dios, daghang salamat o God sa pagkamaayo sa matag usa namo ka kinabuhi o God. Daghang salamat Lord sa imong pagproteksyon sa matag usa ka namo Lord. Lord, aniya kami karon sa imong atubangan nagapaubos sa among kaugalingon, kaya amo gyud ginila Ginoo nga wala gyud kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi o God. Tabangya matag usa ka namo o God, ubanin kami Ginoo karon sa among pagtuon sa imong mga pulong o God. Tabangya matag usa ka namo nga among masabtan ang imong mga pulong o God. Ikaw maghahatag og kasing-kasing nga madinawaton Ginoo sa mga pulong nga among pagatun-an karon o God. Bisan pa kanamo o God na imong ubos sa alagad ako nagapaubos sa akong kaugalingon, nagapangayo sa imong tabang nga ikaw gid magatabang kanako o God. Kini akong bapa gamita nga ingon nga imong bapa Ginoo. Gamita kini o God na gawas imong ihadat sa katawhan o God. Ako nag-ampo ikaw magaproteksyon sa matag sa kanamo o God. Sa mga pulong nga pagtunan karon ikaw maghatag kagahom Ginoo. Tanang tao diri tanan namo kauban diri Ginoo sa simbahan, ikaw magaproteksyon o God. Pusta kami sa imbalaang espiritu o God. Pusta kami sa imbalaang kalayo o God. Na walay gahom ang kaaway sa pag-distract in the mighty name of Jesus. Walay gahom ang kaaway sa pagsamong in the mighty name of Jesus. Tanang matang sa kaaway, ikaw magatangtang, ikaw magaguba, Ginoo, in Jesus' name. Ikaw magapugto sa tanang gapos, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Pusta kami sa imbalaang espiritu. Pusta kami sa imbalaang kalayo, O God. Ug ikaw ang magatabang kanamo. Ikaw magahanay sa tanan, O God. Magagiya ka sa matag-usa kanamo, O God. Ang imong mga anghel, magauban kanamo, O God. Daghang salamat, O God. Inasalig namo kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Malingkod ta? So, atong gibasa diha sa Joshua 24 verse 15. Common gani siya na verse, pero na ito madunggan. Ingon siya dira, nga as for me, sa English pa, as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Pangutana! Lingian yung katapan. Lingian. Kamusta? Naaba yung mga igsuon? Igsuon na ka ng physically. Dili spiritually na igsuon. Physically, mga igsuon yun ninyo. Naaba? Naaba yung ginikanan. Naaba? Maayo kung naa. So, muna ito ang puan sa Ginoo. Ato nang i-ampo sa Ginoo na
ang atong tibok pamilya makauban gyud nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngon siya diha, as for me and my house, we will serve the Lord. So, ako kamong pagatalon sa tema nga what it truly means to serve God. Or kung sa Bisaya pa, unsa pagayod ang tinuod na pasabot sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa jud ang tinuod na pasabot ana? Kay kasabot na ta mag-serve sa Ginoo, yes, musimba. Mag-serve sa Ginoo, yes, manlimpyo sa simbahan. Mag-serve sa Ginoo, yes, magpagamit, mag-praise and worship, kanta, magtugtog. Yes, given na, kasabot ta ana. Pero mao lang ba jud na? Hantud draa lang ba jud? Unsa jud ang tinuod na pag-serve, pag-alagad sa Ginoo. Mo na ang atong pagatun-an karon. Number 1, serving God is surrender. Serving God is ang pag-surrender nato diha kaniya. Dili lang for convenience. Nasabtan, ang pag-alagad sa Ginoo mo kini atong pag-surrender diha sa iya. Dili lang for convenience. So, ato ang i-dig deeper. Unsa jud ning pasabot na pag-surrender diha sa Ginoo? Unsa jud ning pag-surrender diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Dili lang convenience. Mo-alagad lang bata sa Ginoo, mo simba lang bata sa Ginoo kay sakto sa mong schedule? What if natin trabaho? Mo-alagad lang bata sa Ginoo kung kanang okay ta, wala tayong problema. What if natin problema? What if nag-away mo sa imong ginikanan or nag-away mo sa imong uyab? Kaya pa ba nimo mo tindog diri sa tubangan para magpagamit sa Ginoo, mag-praise and worship, mahimong praise and worship leader? What if nag-away mo sa imong ka-brother, ka-sister? Kaya pa ba nato magpagamit sa Ginoo? Kamali madunggan ako sa mga praise and worship leader. At hindi isa ko magpagamit sa Ginoo, okay, lain akong buong. Nag-away ni sa akong uyab. O basta na ako kalali something like. Ang pangutana, tama ba to? Kung ato ang serving God means surrender. Yes, your emotions are valid, but serving God means surrender. Kung saan napasabot ato? Isang gagnain imong buot diha. Ulhod ka sa altar. Umayong magtabang sa Ginoo. Kay dili ikaw. Dili ka magdala sa altar. Isa lang instrumento. Isa lang ka-instrumento. Nagigamit sa Ginoo. Kay dili man ang Ginoo na diri. Dili man siya na diri para magkanta, para magwali. Di ba kita? So, we need to surrender diha sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo. Even though it's very inconvenient, dili ka komportable, wa ka kasabot sa imong debate, pero mag-serve gihapon sa Ginoo. Kaya katry na ko na praise and worship leader, walang subuot. Wala ko kasabot sa mga debate. Pero, wala na ako naghimong babag. Kaya nga naman, ang ako ang una-una, ang akong kasing-kasing na naa sa Ginoo. And I hope nga kita no, bisa kang mga younger generation, matun-an nato na. Kay, mo ang gusto sa Ginoo, nakabalo ta mag-surrender. Whether naata sa mood or wala ta sa mood. So, ito pagbasahon diha sa Luke chapter 22, verse 42. Luke 22, verse 42. Ablayan yung mga Biblia. Luke 22, verse 42.
Ingon siya diha, Amahan, mingon siya kung buot ka, kuhaa kining kupag gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo maoy matuman. Mo ni ang gingon ni Jesus Christ sa atong panahon na hapit na siya ilansang sa krus. Nag-ampo siya sa Ginoo. Mingon siya na, syempre, gibuhi siya, ay kanang nagpakatawa siya ba? So, since nagpakatawa siya, naapoy part sa iya nga na makafeel siya o kanang niabot ang panahon nga nakafeel siya nga nahimong murag tawhanon yung feeling ba nga murag nakaina siya nga Lord, kuhaan na lang ni Ginoo, kuhaan ning burden, kuhaan ning kupa nga ako ang pagakuha, akong take. Pero gibawi niya, but let your will be done. Not my will, but your will. Isip mga servant sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, pinatudluan ta na mag-serve, mag-alagad sa Ginoo, especially kaning mga kabataan unang, ipagamit ang atong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kanta, tugtog, kung unsa ang atong talent na naasad, na gihatag sa Ginoo. So, kung magpagamit ka sa Ginoo, kung mag-serve ka sa Ginoo, dili pasabot na, ay, dili sa kumutugtog kay wala ko sa mood. Ay, dili sa kumutugtog kay naglain akong buot. Dili sa kumutugtog kay di ko sugtan. Or unsa pa ba ng whatever reason. Una-una to sa Jesus Christ. Gamhanan sa tanan, Ginoo. Kaya to niya balibaran. Kaya to niya balibaran. Pero usa ibuha. Wala siya ni ingon na Ginoo, wala ko sa mood. Dili na lang nakuha ng kupa. Pasagtira na sila, mga selfish. Bitaw na sila mga tao. Maging selfish na mood ko. Wala din yung anang Ginoo. Kung sa iyong gibuhan. Let your will be done. Kung saan imong kabubuton, mo'y matunan. So kung mag-alaga ka sa Ginoo diyan, kinahanglan, dili magdepende kung naa ka sa mood o wala. Dili magdepende, kaya nabahaan man may, dili sa mga simba. Hala, ingon ako nagsakit man ko, di sa mga simba. O sige, ate Kuan, ate Marlene, nagsakit man ko. Dili na lang ate Urquita? No. Kasi libog na ate Marlene. Ato siya Urquita, linaulian siya. Diba? O saan pagkatuto nato kung dili ta mo practice, dili ta mo go kung daghan kaayo tao grason. Tama ba? Kung sumigibuhan sa Ginoo, nag-serve siya, nag-alagad siya, gibuhat niya unsa iyang responsibilidad bisan pag kanang bugat sa iya ang kasing-kasing. Nagpadayon siya. Gipakita niya unsa baling totally surrender diha sa Ginoo, diha sa Amahan. So, si Jesus Christ mismo nahimong role model nato kung unsaon di ay pag-alagad sa Ginoo. Unsaon di ay tinud-anay na pag-serve sa Ginoo, which is kabaluta mo surrender. Na ay surrender, na ay pag-surrender sa Ginoo. Kasi na-atanan, wala akong choice. Kundi, masalo. So, bisa pag ako wala sa mood, hindi ko pwede ano sa wala sa mood. Kaya naman tayo sila mo wala sa mood. So, bukas na, wala sa mood. Kinsa tayo sa Ginoo. Kinsa palakad sa Ginoo. Kasi Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Mauna, nga, kani ang mga kuan diri mga young teens, gina-encourage na ko sila. Usahay, makasabaan sila, pero padayon gihapon. Kaya nga naman, especially si Gwen, hindi. Ako, manigagaw no. So,
Gwen, kailangan na dyan, ginain na dyan sila. Pag kuhaan na dyan mo, paggamit mo, prisonership, kailangan kinamot imayin, tabang. So, thankful ko no, man, na nag-respond sila. And hopefully, ang uban ng mga youth mag-respond po. Hopefully. Ato silang iampo. Kaya dili man po lalim. Dili ba yan po lalim? Kaya lisod po siya. So, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Makaya na to na mahimong totally surrender diha sa Ginoo. Remember, na-remember ninyo ang story ni Abraham? Even ang iyang pinaka-importante na possession, which is yung anak na si Isaac, kaya niya isurrender sa Ginoo. Nagiigon sa Ginoo na ihalad ang imong anak. Walay pangutana, gidala niya si Isaac o iya na untang ihalad. But God is faithful. Maayo kayo ang Ginoo, kaya wala to nahitabo, no? So, gitistingan na sa Ginoo ang kasing-kasing na isa. Moabot sa ato usahay ang mga pag-disting, usahay dito kabantay. Gitistingan na dito sa Ginoo. What if muulan? Makasimba pa kaya ta? Wala may aircon ito simbahan. Wala may aircon na ito simbahan. What if init kayo? Init kayo. Babaon ko ito mga electric fan. Babaon ko yun. Kaya pa kaya ito simba? Kaya pa kaya ito magayag sa Ginoo? O ba sabihin ito, ati na pang iga kayo. Pang simba niya, dito ta sa downtown, yung dagan, dito na simbahan dito. What if, inana ako mindset? What if, inana akong mindset? Wala ako dali karon. Wala mag-lead sa mga yun. Pero ang Ginoo naghatag yun sa kong kasing, nagbutang yun sa kong kasing-kasing o ka ng kabukaton na mag-lead. Kaya pwede naman mulakaw, dito sa downtown, kaya naman, dito sa downtown, magpuyo, kaya, pwede kayo. Pero, gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing, ang kabukaton, mo to, binisahe ko na sa kuha, na ang kabukaton, na bisang pag, ako na isa dire, magpadayon gihapon. Nag-chat lang ko ni sila nga, nag-remind na kung dili kita ang magpinabangay, kung dili ni sila ang matindog, kinsa. Tigulang mo ako. Kailangan nag-back up. Kailangan nag-back up ni May. Ha? Back up ba? So, kailangan nag-back up. So, I hope, nakinig mga kabatan muna, matindog jud kay not just kay convenience sa ilaha, kundi mag-serve ta sa Ginoo na atong natay totally surrender ba na magkinaunsa mo ulan mo kuan dira mo ulan mo init sa dira ang weather as long as na siya between life and death. So kaya ko na sa Ginoo nga bakala kung kaya mo kamang hindi pa kamang bitaw ko sa Ginoo itong 2 years ago. O, kasi mulat ko mo, pakamamang mo sa Ginoo. Ay, usahay, gaya pa tagulo no, di pa kamang ko. Kamang sa kasakit-sakit tayo ko ngayon, di na akong balik at ko. Bahala ko dira, ganahan maglag-lag, sige, bahala ko mo. So, mo to no, inyo siya dira, isa to inyo ni Joshua. Asa mo ta mag-alagad? Oh, inyo ni Joshua. Kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw, pili karong adlaw. Kinsa may alagaran nato? Ang kalibutan ba? Ang mga Diyos-Diyos sa kalibutan, ang mga idols, mga artista, unsa pa na sila diha? Nabisi na ta, ang mga butang sa kalibutan. Kinsa ba ito alagaran? Diba? Ingat si Joshua. Ako ang akong pamilya mo alagad sa Ginoo. O kita tanan, I hope ato ang ingon ako ang akong pamilya mo alagad sa Ginoo. So serving God means surrender, not convenience. So di na to tanaw sa makita na bisag gubaon na tong simbahan. Pero sige lang, ampo lang ta, tabangan ta sa Ginoo, maayo lang din ang simbahan.
Dagan na kung nag-graduate. Dagan na. Si Jacob, graduate na eh. Ito na ang pangakuan sila. No? Na, ato ang kuan ba, kanang mag-give back ta sa Ginoo. No? Na, dili lang, kaya musimba ta, ang uban mo mga youth, magpaampo, ang pastora, ang puwi ko kay ingan-ani, ingan-ana, para makatabang ko simbahan. Pag-graduate, mawala. No? So, dili ta masundog ato sa ilaha. Kung di ba kila to, ilapod to. Pero kita, magpalahi ta. Ato ang ikuan ba, kay kung mawala ta, kinsa man ang mutindog diri, kinsa ang mag-alagad sa Ginoo. Kinsa ang magpagamit sa Ginoo. Diba? So, I encourage ang mga youth na atong yung ihatag ang tibuok sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Atong isurrender ang tibuok na atong kinabuhi sa Ginoo. So, bakasyon, ipagamit ang inyong kinabuhi. No? Sigsigira mo sa ipon sa inyong balay. Do I serve God only when it fits my life? Or do I surrender my life to fit His calling? So, nag-serve na ba ta sa Ginoo kay kanang convenient? Or ato na batag prayer kay ay bakante ko matuog prayer. Ay kay kanang murag okay ko karon matuog prayer. Inana ba? O moadto ta bisan pag-unsa ang nasa atong atubangan, bisan pag-unsa problema na sa tubang atubangan. Ay kanang akong problema karon pero mag-serve ko sa Ginoo. Moadto jud ko simbahan, magpagamit ko sa Ginoo. Unta ingon ang atong kasing-kasing. Ato nang pangayuon sa Ginoo. Kay dili po na moabot og atong kasing-kasing kung dili na ihatag sa Ginoo. Kay dili po na ang kasing-kasing sa una. Sige, sibat. Laglaang. Biyaan ako silang tanan ko. Bahala mo diha ang gahay dili ulo. Biyaan man ako. Ana na sa una. Pero karon gahay mo ulo pampuan na lang ta mo dito. Kapag gusto sila doon. Tingala na lang ko, uy, napunod ka. Lalagi ka. Yung, tayo ko, chat si Gwen ko. Oh, okay, Gwen. Diba? Iampo na sila. Number 2, serving God is transformation, not transaction. So, ang pag-serve sa Ginoo, i-transform din kaniya. I-transform ka sa Ginoo. Kaya magpangalagan sa Ginoo, di man hayahay. Di ba si Jesus Christ, wala man siya na kinabuhi diri nga hayahay, wala man siya na imong prinsipe nga daghang mga tauhan, wala man. Si Jesus Christ, di ba, tung naa siya diri naglihis ka na, nagbaktas sila. Sige ras nagbaktas, usahay na makakaon, usahay dili. Sige nagpasting. Inana ko yung pagpangalagan sa Ginoo. Wala ko niingon na dapat maglisod ta ha. Wala ko niingon ana. Pero normal jud na ay mga pagsulay, na ay mga challenges. Mo testing sa atong pagtuo. What if wala kay pamasahe? Saan na ba itong simbahan? Ubaktas? Sure ba? Kaya ubaktas? What if kanang nagsakit ka? Saan ba itong simbahan? What if sakit imong ngipon? Sakit imong tiyan? Sakit imong tiil? Baka ba pakakagsimbahan? Kasi naglubog na ka na sa balay. Ay, nasakit magod ko. Tama ba? So, ang kanina ay pagpangalagan sa Ginoo is transformation. Kung saan man. Ato pagabasahon, Romans 12:2. Romans 12:2. Romans 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Unsa giingon diha? Dili magpahiuyon sa pamatasan diri sa kalibutan. Kung ang mga
mga tao sa kalibutan, pero timubuhan suot, kita, tagas ng suot, pero sa'yo, natinta, dito na kachit, mulipot. Pero panigamutan nato, di ba? Kung katawa mo, nalimutan na, nakarelate mo? Nakarelate sa cute. Kung ang mga tao sa kalibutan, kung nasa yung mga event, mga party, yung sibato nila. Usually, inom, sigarilyo, kanang kahilayan, minsan na pambuhato, basta na malipay sila. Huwag sila nagunahuna kung nagunahuna kung mag-dive sa Ginoo. Dili man na sila. Kita mga Kristohano, nag-ganito yung mga event, ang atong ginabuhat, mag-dive sa Ginoo. Niya, kaon. Normal na, dyan na kaon, di dyan na mawala. Pero ang uban, hidungan sila og inom, sigarilyo, o unsa pa na ng mga bisyo. Ang uban, magsugal. Sa unsa lang, no? Di kasabtan. Muna, tingalan lang talang ay mag-away sa unahan. So, kita, dili ta mo suntok sa ilaha. Magpalahin ta. Ang atong kinabuhi, kinahanglan, naka-in tune sa Ginoo. Adunay mga pagdaig, adunay mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, adunay mga pag-awit sa Ginoo. Kaya nga naman, anaa magdiha ang gahom. Anaa diha ang gahom sa Ginoo. Nganong usahay powerless Christian ta? Ngano? Una, di kabalo mo dahil sa Ginoo. Kaduha, di kabalo mo ampo. Katulo, di kabalo mo fasting. Muna, pag naay gahom sa kaaway, dali rama, luya dayon. Di na tayo masimba, kaya wala din sa mood. Wala siya. Usahay manggod ka na ito emotion, gamito mo na sa kaaway. Yan kita, feeling na to, ay, normal naman dyan din, nananag na siya. Diatik din ka ba? Our mind is a battleground. Ayaw tubuti nga ang kaaway magpundo sa inyong huna. Ayaw tubuti nga ang kaaway masigong mo sa inyong mga baka. Kanya kita, kay powerless Christian man, di kabalo mo ampo, di kabalo mo ampo, mo daig, mo fasting, mo na uway gawin sa Ginoo, wala ka bantay. Wala na siyang kabantay. Ngayon dahil na ang bitaw mo, hindi tayo sinasa. Panagsa na bitaw niya. Nabitaw tayo na. Panagsa na bitaw niya. Karoon na bitaw. Muna itong last week, di ba team building na mo? Ngayon ko nga, ba sinabigay, dyan ko, ano ba? Nga, naka-decide na dyan ko mauli ko pagka sa kaling ng team building niya. Mag-overnight ko sila. Naka-decide na dyan ko na mauli ko. Yung testingan, gapon ko, kaya wala ko kasabay. Nga, ang last na kong check, daghan sila mahuli, hindi na kasabay. Nga, pagpunta na lang, kaya nangalingaw na sila itong party-party, inom-inom. Ako, igor ko nag-MC, nikaon, tapos nasibat. Sila, nag-party-party ba dito? No, ko kasabay. May na lang, na ako'y kanang itabangan, dito ko sa Ginoo. Wala ko yung mga masakyan na sa Malagos ba? Layo ang terminal. Kamay na lang, na ako'y kanang kauban sa work na Christian to sila, pero sila naman sasakyanan. So pagka Sunday na daw sila mulakaw, muli, tapos election sa church nila. Tapos ako, hindi dyan pwede, ulit dyan ko. Okay, isip na ko, hindi ko maulit. So, ulit ka diri, dagang pagbuhaton, no? Kaya, kung ulit dyan ko, dagang pagbuhaton. So, bahala lang ko na isa. So, mga to, naluoy sila, bihatod ko nila sa terminal niya. Ako nasakyan, last trip na pa dyan to. So, to oras, alas 8 pa lang tumabi. Sa'yo din, ano? Kapit na to alas 9. Sa'yo din na sila magkuhan. Last trip na to sa L3. Yung wala na nagsunod ato. So, pasalamat ko ato sa Ginoo nga. Bigayaran ko sa Ginoo. Kaya usahay, diba, testingan kita. Nga, usahay, lingaw na po, no? Naisip ko na ko, nalingaw, maglalaro niya, magchika-chika pa sila. Ay, mabihain ka mo sa chika, ano? Ano, sa ano na ito? Murag lagi ako, hindi dari ano, hindi-data pa ito, pero minsan na ko, huli, jud ko, kaya saan na lang ang simba. So, what if? Itantangan, yung mga nagtrabaho na, yung mga team building, yung mga nag-instrument, mga magkanta, na yung mga team building, yung mga lakautangan, kasi mabilin. Kaya tayo may pa dyan, ako yung nakasumayin na ito. Yung muna, nagunaw na dyan ko nga, ay Lord, saan na dyan
Kaon ni si Mayin, wala. Basigula si Mayin, sawa na di, ako dyan tanan. Kamay na lang, diabot si Mayin, naluoy na siya. Diabot si Mayin, nalipay, rapod ko no. So muna akong giingon sa matag-usapan nato, what if kitang tanan natin mga problema, which is, kitang tanan natin mga problema. Nga di na ito madaog ba? Kanang maluya ka, kay lagi, powerless Christian. Dili mo ampo, dili mo kanta, dili mo fasting. Okay, ana sa tinodlog, madunggan ako, sige na ko kanta. Kaya naman, ang kanta, ang pagkanta sa Ginoo na gawom. Mag-apog ng mga daotang espiritu, mag-apog ng mga dili maayong espiritu. Na gawom ang pagkanta, pag-ampo. Para sa gabi, tulog na mo. Di man siya kong katatag mga horror. Kay nag-iwas siya ka na kay nanay mga daw tayong espiritu mambak sa inyo ha. So, wala ko katatag mga horror. Kaya, once magtanong ko horror, you are opening demonic doors. Gina-welcome niyo mo sila sa inyo ang balay. So, sa una, di kong ito kawamaan. Ito, horror is ka ng intense o suspense. Anak, good. So, tanaw ko, tanaw. Pero na ako na doon ganawali. Once matanaw ka ang mga horror, you are opening the demonic doors. Gina-welcome ni mo ang mga daotang espiritu diha sa inyong balay. That's why, di ba, ang uban makadamgo og mga rumon, ng mga bad dreams. It's because ang mga daotang espiritu nasa inyong balay. Ginapaurong ka niya. So muna, wala akong gatanaw dito. Nag-iwas ko mga horror. Kung gusto ko ka na ay suspense gamay, tanong ko action, tanong ko ka ng mga kuan gamay, mga thriller, pero kanang mga demonyo, dili, gaiwas pa na. So kagabi tulog ng tako. Naman ako review and all, tulog ng tako. Tapos, pagtuyong na ako, hindi ko katulog, at kasing-kasing kanang bisa ko ginhawa. Nagunaman ako, kung sa man panic attack? Kaya na naman piling mag-panic attack. Kung dili man dyan panic attack ang panic attack, ang ma-feel ni mo, hadlong kaayo ka. Kanang nakaka-extreme fear. Nga ka to, wala ko nahadlok. Kanang okay raman ako na-feel, wala ko nahadlok, pero galis ko ginhawa. So, tingnan ko taon-taon ako pa yung ginagpahin ako natulog. Yan, nag-inom na ko ka ng mga vitamins na ko pampatulog, mga magnesium and all. Tigla po, gusto ko kayo tulog. So, nagkaan ko, nagpiyong ko, tingnan ko, ang nakita na ko, na yung mga dolls, doll ba? Ano yung mga doll? Mga missing? Kanya po ko, nakakita ko o black. Kanya anak ko, asang muna na ako, saan na dyan ni Lord? So, ang ibuhan na ako, nagampo ko, akong itaas ang kamot, kay, nakadrag ako sa Ginoo, kay, yung Ginoo grabe na itong mga kamot. So, nag-ampo ko sa Ginoo, kung sleep pang review, ayun, kung gikuan, ampo, higaan akong kasing-kasing na nakatulog, nandun sa nakatulog na ko. So, dira ba, isag asa ta, wala ta kabalo, kung unsa, kay we are in a spiritual battle. Ang kaaway, di na ito makita. Di na ito na siya makita. Pero, kung always ta in tune sa Ginoo, kung natay mga panahon sa pagdaig, pag-ampo, pag-fasting, ang Ginoo maghatag ka na to kanang i-guide ka niya ba? So wala ko mabalunong kung unsa ang mahitabo, pero mo tong nakita mo, ipakita sa Ginoo sa kuha. Which is, nakita ko na sa video na which sila, grabe sa ako, grabe sa pasti, grabe sa na maluya, so kung nang natusgan ang atong mga pagdaig, mga pag-ampo. So that's how God transformed me. Ako lang sa inyo ang mga experiences, no? So, serving God is transformation. Matingala ka na kaya nagsunod ka sa Ginoo, na ang ubang mga tao matingala nga, nabuhutan na gini si brother.
nabutan na ni sister. Pero sa una, di niya siya maminaw, kung istoryahan, pero di maminaw na lagi siya. Diba? Kaya naay transformation. Naay ka ng pagbago. Kaya mo siya diraa, diba? Nga dili ta magpahinuyon sa mga butang diri sa kalibutan. Pero bisag, gibalik-balik na na sa atong nga verse. Gibalik-balik na kada naay mga pagwali sa mga kabatanunan, usually ka ng mga youth, gibalik-balik na. Pero, kita, usahay, sulod din sa pikas na lugar, gawa sa pikas. So, mauna, nga bisag ibalik-balik pa, usahay makalimtan nato. Pero ang Ginoo, kanunay, nagatabang sa matalusakan nato. Ang Holy Spirit, nagaampo na siya, nagapangayupo na siya para kanato. O atong pasalamatan, kung naay mag-ampo para sa tulad, ang atong mga ginikanan, especially kung atong mga parents, pastor, which is sa mama, salamat kayo sa mga pag-ampo, no? Katulad po sa mga pag-ampo sa mama, daghan na kayo mga kanang disgrasya nga akong nalikayan. Daghan kayo mga disgrasya, daghan kayo mga panghitabong akong nalikayan. No? Dita mo man o akong ilinong tanan. So, mo lang to nga kinahanglan kita mga Kristohanon, paningkamutan nato nga ang atong pag-serve sa Ginoo, ang atong kinabuhi mag-transform. Dili ta magpabilin sa atong daan nga batasan. Kung maot ang batasan, which is kinahanglan maot yung batasan, di ta magpabilin anak. Kung dili ta maistoryahan sa unang panahon, paningkamutan nato nakabaluta maminaw og istorya. Kung gahit ang ulo sa unang panahon, paningkamutan nato, hindi nagahit ang ulo. Ano ba? Kaya i-transform ta sa Ginoo, pinaagi sa mga kanang naatong na mga na-experiences. Pinaagi sa mga challenges, mga problems na nagakaabot sa itong kinabuhi. Ay kung wala ang mga problema, unsaon man sa Ginoo, pag kanang, kung kita, isa ta kanang metal or kanang mga elements, kung kita, isa ta ka diamond or isa ta ka gold, kung saan man, pag-shine sa gold or sa diamond, kung di nito siya makmakon og ayon, kung di nito siya karungon og ikuan ba, isusunod kanang iniha ba natin na, o wala akong kabalo si process nila, no? Pero nasa sa process para pagkuan sa mga jewelries. Kung kita o sa ka-jewelry, kung saan man, pag-shine, kung dili ta, tarungon pa, makmakon, banatan, o gano'n dira. So, ina na po na nila may tabo sa tuwang. Wala na ay mga problema. Kaya gina-transform ang atong kinabuhi para kita mahimo ang ngayan sa tubangan sa Ginoo. Para kung kita, mabot ang panahon mo, tindog na dali sa tubangan, kita maulaw. Wala tayo guilt sa itong kasing-kasing. Wala tayo ka na murag bugat itong kasing-kasing, murag kita katindog diri kay kaulog, kung tindog diri nga kabalugang sa ibang buhat ng sala. Pero, tungkol tayo, hindi mo lang disorder sa Ginoo. Tungkol tayo, transform na ka sa Ginoo. Kaya na rin buhat yung serving God means transformation. Nasabtan ba? And ang pag-serve sa Ginoo, dili lang ka nag-expect bigta, which is sa atong ika-third, serving God is faithfulness, not flashiness. Kinsa man, di ba, naay mga nag-serve sa Ginoo or nagapagamit sa Ginoo kay tungod sa praises, tungod kay, ay, nindot lagi ka tingog, no? Ay, kanang kuan, nindot kay kamutugtog, no? Ang ba ni Nana? Wala lang ako kabalungin sa ha, pero na ako mga mapansinin, Ana, sa uban na, So, I hope na kita, dili ta mo serve sa Ginoo tungod kay giday ta sa mga tao. Bahala, labang ka! Pantay na! Bahala! Wala na mo akong gitara, pero paligam mo, practice! Practice mo ha, practice! Kaya ang gusto sa Ginoo, ang kinasing-kasing na pag-alagad kanya, kinasing-kasing na pag-serve. O dili ta mag-serve tungod kay gainan ta nga, ito sa timog,
o giingnan ta nahawod ta or unsa padiraan dili. No? Kung dili mag-serve ta sa Ginoo without wala ta gi-recognize. Nay uban na ay pinapadiraan. Hindi ako mag-serve sa Ginoo, wala ka gi-recognize. Hindi ta wala ka recognition. Ang ato ang pag-serve sa Ginoo kinahanglan wholeheartedly ma-recognize mga tao. Kaya ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing. Ang Ginoo nakakita sa tong una-una. Nakabalo siya kung ang atong pag-alagad sa iya tinud-anay ba o dili. O basig ka nang nag-serve lang ta sa Ginoo kay natay gina-after. Ay, mag-serve ka sa Ginoo kung matag na lagit sa pastora. Ay, mag-serve ka sa Ginoo, malipit na din kay. Yan, ako lagit ko na. Dili ingon ana ha. Naaman o wala, kinahanglan lang atong kasing-kasing, kaya nato mag-serve sa Ginoo. Kay dili sa tanang panahon ba ya? Like, let's say for example, makaadto ta sa laing churches, di sila mga love gift, like, wata kabalo sa reason, basig kulang mo ng budget or sa pa. So, basig, mo na yung reason nga di na kang simba. Ay, nakasimba, nakakita na sila. Simana, dili no? Wala tang simba kay para sa love gift, wala tang nagpagamit sa Ginoo para sa love gift. Isimba ta kay sa ato ang kasing-kasing. Tungod kay mo ka na ang atong gusto. Sa pagtibuok kasing-kasing, gusto na itong mag-serve sa Ginoo. Atong pagbabasahon, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. First Corinthians 4 verse 2. O kinahanglan nga ang usa ka tinubyanan kasaligan sa iyang agayon. Unsa man ang gitugyan sa Ginoo sa atong matag usa karon? Unsa man ang gihatag sa Ginoo? Unsa man ang panalangin nga gihatag sa Ginoo? Ang gift na gihatag sa Ginoo sa atong kaugalingon? Una-una sa daw. Basi tagatag gift na nindot tag tingog, tagatag gift na hawta sa mga instrument, o tagatag gift na kanang bright ta, kaya na ito mag-share sa pulong sa Ginoo, o tagatag gift na kanang isugta, kita maulang, unsa man ang gift na gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato, kinahanglan kabaluta mo, gusto mo nito? Kasaligan. No, kinahanglan na kasaligan ta sa gihatag sa atoa, which is atong ipagamit. Di na to ilubong. Para sa to sa parable of talents, dili ilubong ang talento. Di ba, mga nindog ng tingog, ipagamit din ng tingog. Dili kay ka ng, ay, maulam. Ay, dili lang, maulam. Dili ka, ano sa tingog na. Dili, ikaulaw. What if ka mo ako ng panahon, ikaulaw ta sa Ginoo? Mayroon mo, atubang ko sa Ginoo na, Lord, naanak ko, Lord, salamat, atubang na ka. Mayroon na Ginoo, ay, dili ko sa iyo kay, ikaulaw ko ni mo. Huwag ko kailanin mo. Masako na na ito na. Asa lang ta? Huwag ko kailanin mo, pahawa sa atubangan. Na, delikado. So, dili na to ikaulaw ang atong pagiging Kristohanon. Mabot ang panahon, which is, nagsabot na may alin nila, mag-share mo kung sa Ginoo, matuloy mga park. Ato tag park ha? Isa to kasama. Wala dili, ang hugin na, si Analisa. Si Legit ko, hugin na ko na sila. Ato tag park, magkuanta, mag-dive ka sa Ginoo dito, mag-share ta, mag-ampo ta sa mga tao. Bahala mo, maminaw sila o dili. Hindi na ito ikaulaw. Kaya nga naman, pagkita ko sa nahitabo sa kalibutan, kung sa itong verse sa mga bata, itong, wala sa diri, itong salmo, may mo siya dito, nga kung wala na yung dayag sa Ginoo, ang mga kahoy,
Mo'y mudayeg sa Ginoo. Mo nang naay mga bagyo, naay mga linog. Kaya naman, ang tao dili kabalo mudayeg sa Ginoo. Mo na ang mudayeg na lang sa Ginoo mga kahoy. Kadungog mo ang mga kahoy yung tingog man na. Diba? Sa ako'y pa sila masayaw. Kita nga ni magdayeg sa Ginoo, murag tuod. May mga kahoy masayaw. Kempot-kempot pa yung mga kahoy dira. Kita mga tuod. Hana. Saan sila, uy? Kanya ang mga kuhan, kanang pagpaglinog. Diba? Kung kanang sa magtingog ba na? Sa mo, tagkusog ka ayaw, maningog ba na? Kaya nakatry mo kanang nako sa taas na building ba, naglinog. Lain ka sa paminaw. Ganahan ba ta, ana? Pero nintay mo, ana? Di ba di ko kaganaman, ana? So, kinahanglan, kabalutan mo dahil sa Ginoo. Nindot mo taong tingog mo dili. Magdahig ta ang atong balay na ay mga pagdaling. Kaya para dili ang atong balay ang musayaw o mudahig sa Ginoo. Kinahanglan natin panahon. Usahay gani pag sa muta pag magpanik at ako. Lord, ang sa naman wala ko sa debate. So, kanta ko dara, kanta ko. Kaya sayo mo, baka mga pa na lang, sarado tanan. Kaya kung nahin makita sa ko, katawanan. Kaya kung galing ko. Magdahig ko dara, oy, bahala mo dara. Oh, yes, Lord, bahala mo dara. Ako na isa, bahala na mo dira, oy, basta kanagdahig ka sa Ginoo. So, muna kinahanglan kabutan mo dahil sa Ginoo. Kung saan ang talento na buhatag sa Ginoo sa atong ipagamit, atong itudlo. Mga instrument, kaning musician, manudlo ta ha, tudlo ta. Ato ang i-share ang atong mga talento. Di na ito tipigan. Si Yuan, magtudlo na si Yuan o bass. Si Jikoy. Itudlo, magtudlo ha. Kay dili lang pwede nga lang, yung mga taguan, yung talento, yung ilubong. Kung sa may nakita mo ito sa Powerful of Talents, di ba? Pagabot siyang agalon na bilubong niya yung talento, wala, nalipay ang iyang agalon. Ganahan na tanga kung unsa nasa tuwang waon sa Ginoo. Ganahan tanga, wala tayo tingog, hindi ka kabalumulay sa Ginoo. Wala tayo talento, o di na tayo katugtog. Kaya di tayo kabalumulay sa Ginoo. Mayo mo ka lang nabalian ako gamay. Yawat ito, maputol na itong kamot. Dili ka mo tugtog sa kuha ha. Putlo lang, nakamot be. Dili ka mo simba ha. Ato nang pit ka ng tiin. Sige lang. Simba na noon. Diba? Pero kidding aside, pero naay mga inana ng mga senaryo na lipay-kado. Naay daghan. Kaya ako, ikamang jud ko, tinuon lang ang ikamang ko sa kasakit. Hila pa ito, hila ko, Lord, magtarong ako simba. So, di na tamula ito, ginulala, no? Na, kanang, maabot pa, kanang naay disiplina ba? So, ginahanglan, na kung unsa ang atong talento na gihatag sa Ginoo, mahimot ang kasaligan, kabalutan na ipagamit sa Ginoo o kabalutan na i-share sa atong isip katao. Last, number 4, serving God is eternal, not temporary. Serving God is eternal, not temporary. So, dili siya temporary lang. So, atong pagbabasahon, 1 Corinthians 3:12. 1 Corinthians 3:12. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ay 3:12-14. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami, ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod na kalidad. Kung ang gitugod sa tawo diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Asabtan ninyo.
So, naay mga pagtisting. Mga to, gayon ako kaganina. Maabot yun sa kinabuhi na to ang mga pagtisting. Maabot ang mga pagsulay. Pero, kung magpabilin ta, kundi, bisang pag masunog, di ba, yung dito sa last verse, kung ang gitukod sa tao, dili, diha sa patukuranan, dili masunog, makadawat siya ganti. So kung kita, wabot ang mga pagsulay, magpabilin gihapon ta, kaya diba, yung ko, ang pagpangalagan sa Ginoo, ang pag-serve sa Ginoo is eternal. Dili kay karon lang, karon na season, season. Sabi, gusto mo ng season, no? Karon na season, kay maayo ang tuyok sa bulan, simba. After nila ka bulan, dili na po simba. Dili mo nga na pagpangalagin sa Ginoo. Kinahanglan, pag nangalagad ka karon, hangtod na napagka, tiguang imo, hangtod waon ka sa Ginoo. Ayaw sugod na, naay panahon na di undang ka. Ang season ba? Iwa ka kabalo, basig sa panahon na muundang ka. Dira, ang panahon na, waon ka sa Ginoo. Kung saan na lang, sayang kayo ang tanan ni mo kinubuan. Ano siya dira na kung kung katong itungkod sa tao, dili masunog, makadawat siya ganti. So, kung kita magpabilin ta, bisang pag naay mga pagsulay, maging strong ta, maging kanang magpadayon gihapon ta, aduna tay ganti. Pero di ta magtanaw lang sa ganti, kasi kayo nagulap pa ganti. No, dili ta magtanaw sa ganti. Pero it's good na naanay tay ganti. No, it's good. Maayo na siya. Mo gali na daghang mga missionaries, di ba, nga nag-give up nila ang ilang kinabuhi, nagalakaw sila sa buluhaton sa Ginoo kay ilang ginalook forward ba nga kanang ilang kinabuhi mapagamit sa Ginoo. Kita, isip ni mga Kristohanon, na simple ng Kristohanon, normal ng Kristohanon, di man tayo missionary, wag man tayo give up. Unsa man ang ato ang kuan, unsa man ang atong kaya ihatag sa Ginoo. Are we investing our time temporarily or eternal in service? Nagalagan na mata sa Ginoo kay natay gi-after ay simba ko karon ko para tabangan ko sa Ginoo sa akong pag-eskwela, para makagraduate ko, ako og trabaho. Kapag mga trabaho na mo, wala na si brother at si sister. Inana ba? Kinahanglan dili. Kinahanglan ang atong pag-alagad sa Ginoo kanang rooted in Christ. Kinahanglan atong pag-alagad sa Ginoo rooted in Christ. Bisag unsay mga pagsulay mo abot, magpadayon, magpabilin, dili mo undang, walay hunong, walay undang, magpabilin. Kaya ang magpadayon, ang ulahutay, maulang ang maluwas. In conclusion, atong ablihon, Romans 12:1. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan o makapahimuon kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad sa Ginoo. So akong gi-encourage ang matag usano nga kinahanglan ato kining ihalad ang atong kinabuhi. I-surrender nato wholeheartedly sa Ginoo. I-surrender nato ang tanan, ang tibuok sa Ginoo. Yung siya diri himuon, itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Diba ang mga halad sa unang panahon kay patay naman, pero kita buhi nga halad. Nganong buhi nga halad man? Kay ang atong kinabuhi, atong gihalad sa Ginoo, sa atong mga pagdaig, sa atong pagsimba, buhi man taana, di man ta para sa mga karnero sa unang panahon na patay na gihalad.
Kita buhi ta, magdaig ta sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, magsimba sa Ginoo, magapil og mga cottage prayer. Paggamit ang kinabuhi. Ingon siya dira, mahimong buhing halad, balaan, o makapahimuot kaniya. Mo na to sa tong verse kagalina nga dili ta magpahiuyon sa kalibutan, kay kinahanglan lang atong kinabuhi balaan o makapahimuot sa Ginoo. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Mao na ang tinuod na pagsimba nga gusto sa Ginoo nga dili lang kay nagdaig ka kung sa imong baba, pero ang imong kinabuhi layo sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing layo sa Ginoo. Mga binuhatan nimo wala na ako. Kundi ang gusto sa Ginoo na ang atong mga pagdaig diha sa diha kaniya na ay kabug-aton. Na ay wait ba? Na ay kabug-aton na kanang tinud-anay dili tig pakaaron ingon. Wala ka nag-pretend or wala tayo gina-after. Kundi hugot bakos ng mga pag-alaga diha sa Ginoo. Naginaot ko na nasabtan sa tanan no, ug ato to ma-apply sa itong matag-usa na kinabuhi. Lisod siya, kaayo, pero ato nang iampo kauban sa tabang sa Ginoo, ato nang makaya. So to God be all the glory, kato lang, ako ibalik ang tanang panahon. May additional sa pastora? Amen. Isa may gusto atong versikulo ha. Joshua chapter 24 verse 15. Ako o ang akong pamilya mag-aalagad sa Ginoo. Mo ba atong ipangandoy? Nangandoy ba ta na tibuok inyong pamilya mag-alagad sa Ginoo? Di ba lami kung inyong tibuok pamilya magsimba, tanan mo, panahon sa Domingo na sa simbahan? No? Kaya nga naman, lahi ra ng Kristohanon o dili Kristohanon. Oto'y ginang kaganihan nga, ang atong buhaton, kung kita Kristohanon, isa kung siya atong buhaton, always tamo depende sa Ginoo. Pero kung dili ta Kristohano, ang atong buhaton, kung naamantay mga gathering sa atong pamilya, katong lipay-lipay sa kalibutan. Di ba? So, yun si Joshua, ako o ang akong pamilya mualagad sa Ginoo. Ito kaya na ang versikulo. Ito i-pray. Lord, dili pa dili kompleto, Lord. Kulangan pa ni Lord. Wala kita na Lord. Mabanpod, wala pa po ang among tibuong anak, Lord. Kulang pa yun din kay Lord. No? Sa itong buhaton. Maampo. Mapuasa. Lord, tatlugan ng among pamilya nga wala pa diri. Aron, mahimo ning maparihan ni Joshua. Di ba? Nga, mualagad yun sa Ginoo. No? May kaayo nga unsaon ang tinuod nga pag-alagad, daghang mga butang nga ginaisgutan. Kabalo pa mo ang tinuod nga kausaban, reformation, mausab lang ang tao kung ang Espiritu sa Ginoo na napanlihok siyang kinabuhi. Regardless, dili pa na mamuhat ang Espiritu sa Ginoo sulod sa imong kinabuhi, isud ka din. Kaya ang kausaban, isa kung saon mo magpaningkamot, siguro mausap ka isang semana, mubalog ira po, kaya pinaningkamutan na ninyo. Dili na gahong sa Ginoo. Pero kung ang gahong sa Ginoo gani ang mutandog, baka nang para bang muampo ganitang ang gahong sa Ginoo atong mabatian, paspas kaayo ang kausaban diha. Natingalan ta ba? Lord, yan taghang Kristohanon na wala pa na usab. Niabot na sila pila katuig og simba, o yapon usog yapon mamalikas. Diba? Gitago-taguan, pero usay mabikil mo yun. Sino ka pa kung ka-istorya nga? Nalimot lang ko.
Christian, kauban na ko. Na nabigil na kabalikas. Ano na ba? Pero kung ang gahong sa Ginoo, nagapanandog na sa imong kinabuhi, ang kalibang kahadlok, mo na na mapapik sa imong kasing-kasing mo, mahadlok na gud ka mo hadlok sala. Mo na itong pangayoon, Lord, pabatian gud ko anang imong gahong. Tandugan ko din akong kasing-kasing, hika pa. No? Hika pa. Kaya unless ang Ginoo dili mamuhat sa imong kinabuhi, wala din kabaguhan. Pero kung ang Diyos mamuhat nimo, matingala na lang ka. Nganong ang bisyo nga di na unta na nimo mawala o kalit instant. At mali, mura di naman ko giganahan. Nga ganahan pa man unta ko. Why? Because the Holy Spirit mo na nagapanandog. Manang sa ato ang challenge, no? Nga hilaki, pangayuan sa Ginoo, Lord. Pabati ako kanunay sa imong espiritu. Ang imong espiritu mo na magigsulti kay aron ang atong maturity paspas kaayo. Dili nga murag espiritu lang atong pagsimba diri, simba ta. O gusto po ta mo absent ta. O gusto po ta magsuri-suri sa kalibutan. Suri-suri lang ta, wa tay pakialam. Kinsa may magbuot nako. Ako may dadala sa akong kaugalingon. Di ba? Ingon ko, ang pagdisiplina sa Ginoo, kung ang tao gani dili masakitan sa disiplina sa Ginoo, di pagid na siya mabagko. Mo agree mo na? Yes, ang gisulti sa Salmo. Salmo 50 versikulo 22. Kunis-kunison sa Ginoo kanang masakitan ka. Kay kun masakitan gani ka sa pagbadlong sa Ginoo nga moingon kay kag agay. Agay Lord, sakit na ni Lord. Tama na Lord. Mabatian gani mo ang kasakit. Tingala ka, mabukan ka. Daghan karon nga mga Kristohano nga gapabadlong sa Ginoo. Iampo kay na inyong sige. Di ba na ibuhaton na nana sa Ginoo? Kung lang sa Kristo. Di ba? Mag-uol ka. Kaya nga naman, last days na ron, hapit na mabalik ang Ginoo. O. Ingon ang Mateo, magbugnaw gani ang imong gugma sa Ginoo. Hapit na gani mabalik ang Ginoo, daghan na ang magbugnaw ang ilang gugma. Daghan ang di na ganahan mo simba, daghan ang magsuroy-suroy lang sa kalibutan, ang hadlok ba o mabanggaan, no? Magsuroy ba ka? Na-remember na ko to, dili na ko niya to sa lain, ako wag yung paryente. Yun ka na si Nida. Domingo nga adlaw, wala sila nanimba. Kay siguro sa unang panang mga batan pa, pabadlong ko ba? Kabawa mo nangaligo sila o dagat. Domingo. Karon kay nalumos man ang tas Nida. Kay kanila ging isok ra kay tanong wala di pwedeng mo badlong tuwa. Kitay may control sa tong kaugalingon di na Ginoo. Or nangaligog dagat. Yeah, grabe ang mga kaigsunan, grabing simba, hallelujah, praise the Lord. Karon nalumos bitaw na siya. Gakapakapa na siya. Wa man po'y nakatabang niya kay ako kano gakapakapa mo pod. Kabalo pa mo kinsa lang yun ang nakatabang niya. Kanang buhok sa iyang kauban. Naapaman, nagunitan niya. Gingon-ingon, dupununan niya anak. Nga hinay-hinay, gid niya og pira. Nga, kay gakapakapa po ito yung kauban lagi kay paadto sa daplin. Katulad yung buhok nakatabang. Kabalo mo, sukod adto, mahadlok na gyud kaayo sila. Panahon sa Domingo, adlaw na sa Ginoo. Ikaw gasuri-suri nga anak manghakas Ginoo. Anak kas Ginoo, anak sa yawa. Yun. Mao to'y lesson nila nga panahon sa Domingo. Masimba na gyud sila. Ha? Ni testimony ni Nida anak. Kay murag nakuyawan dito siyang pagtuon niya, patay na siya adto. Pero
Gitugutan to sa Ginoo aron sila maleson nga kung adlaw dahil sa Ginoo ihatag nako para sa Ginoo. Unahan Ginoo pagtitibukan. No kay mag-permit man gud na ang Ginoo. Kaya nga naman, kinsa may mutindog diri, di ba? Ang mga dungog. Kung wala ka diri, magsuri-suri lang ka. Kinsa may mutindog. Kinsa may ipadala sa Ginoo diri? Ha? Kung wala'y Kristiyano, wala na imong ko, mulakaw gani ko, dili pwede nga maundang ang simba bisag pilang buok mo mabilin ang simba na agad kanunay. Kaya kung wala'y mo simba diri, kinsa may ipadala sa Ginoo diri? Ha? Magbagyo. Oh. Kanang bangga. Kita ka nagpusok yung bagyo, magbaw-daw na siya. Nagana-anak na iyang ko. Mga kawayan, ginana. Nagdaig sila, nagbaw-daw sila. Oh. Nga naman, ingon ang Isaiah, gihimo sa Dios ang tao aron magbutiyag sa mga pagdaig sa iya. Kaya kung wala na ta, pagsuri-suri na tang tanan. Di, sino mag-ibutang sa Ginoo? Kinsa may pampalingkurong sa ginawa ng bangko? Sabaw ka ang puli, dili maayong espiritu. Wala na may mo ako. Ang simbahan nga bakante, walay ampo ang simbahan, lahi ng espiritu diha ang puli. Pareha gihapon nimo. Bakante gani ka, ibang espiritu ang musulod nimo. Mo nang tingala ka iba na imong kinabuhi. Mo na nga ang challenge, ang kabag-uhan. Una, gadipindi nimo na. Pangitaa ang Ginoo, pangayuas sa Ginoo nga ang iyang espiritu imong mabatian. Mabatian nimo kanunay sa Ginoo. Nga ganahan ka mo simba. Ang espiritu sa Ginoo kung kanunay nimong mabatian mo na mo hatag of oil sa imo ang pagpangalagad sa Ginoo. Oh. Wala nga walay lami kung musimba ka nga di nimo mabatian ang espiritu sa Ginoo. Manang mugawas ka dire, at least nakalingkod ka dire, naka-attendance ka. Pagkahuman, sayon lang kay nimo ihimo og sala. Why? Walay hadlok ang imong kasing-kasing. So karon nga orasa, pamalandungan nato no. Pangayoon nato nga Lord. Tabangi ko nga ang imong espiritu magunsad sa akong kasing-kasing. Nga sa akong pagtindog karon, pagpangaliyo ko nga na kanimo, mabatian nato ang imong gahom mamuhat sa akong kinabuhi. Tindog ka? Hallelujah, glory to Jesus. Nawawit na nato ang ginatong awit ko sa kaawit. Susiha.